kung ano-anong imbensyon ng ginagawa niyong kaso. Malilito sa inyo ang huwis eh. E pagsasamahin mo, ang magiging kaso niyo po, small claims, staffa, under ganitong article, under ganitong ano, sus Mario Josep. May nagtanong sa akin, Boss Ray, pinadalan po nila ng ganitong text ang anak kong estudyante. Nag-aalala ako dahil final exam na ng anak kong graduating sa college. Paki-explain nga po, Boss Ray, please. Okay. Attention! You're invited to attend the preliminary hearing scheduled in small claims number 326-18 for a violation of Article 354 of Revised Penal Code filed docketed. If you fail to attend, a warrant of arrest will be issued within 48 hours prior into compliance. You can verify your case at Clerk of Court under Attorney RTC Taguig. If you are not able to settle your unpaid loan, assure you that all your contacts will be informed regarding to your unpaid loan. Thank you. Please comply. Legal Department of Philippines. Alright. Maraming salamat po sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin ho natin siya, no? Ang sabi niyo po, no, may pinadalang SMS dun sa inyong anak na estudyante, no? At nag-aalala kayo kasi nga final exam na po ng inyong anak, no, na graduating po sa college. Una po is congratulations kasi pag-graduate na ho yung anak ninyo, no? And I'm praying and hoping po na maipasa niya po yung examination. Okay? Now, ang big question mark ko kasi sa akin dito is, paano napautang ho ng OLA na ito, no? Kung sinunod ho yung tamang proseso sa pagpapautang, yung anak niyo po estudyante. Okay po? Kasi kahit sabihin ho natin na working student po yung inyong anak, hindi ho dapat, no, na na-approvean pa yung inyong anak sa ganitong klaseng mga utang. Kasi responsibilidad po yan. No? Yun pong pagtatrabaho ng part-time is para ho siguro yun, pantustos sa pang-araw-araw niyang pangangailangan, di po ba? Pero, no, yung approvean ka, no, ng isang online lending apps, no, na company, estudyante, iba, parang hindi yata tama. Di ba? Tapos ganyan, no, padadala ng mga mensaheng ganito. Nakitinan niyo ho kung ano ho yung mali Pero para sa akin ho, mali yun eh. Yung pahiramin, estudyante. So ibig sabihin ho, wala tong mga wala mga criteria. Basta talaga may ID, bibigyan na ng pera, pauutangin na. Di ba? Ganyan kawalang yaya mga damuho na yan. Hindi talaga sinusunod yung tamang pagpapautang. May proseso yan eh. Dapat yan, may criteria, estudyante. Ano kayo ng kamote talaga naman, Pero dito sa mensahe tayo mag-focus. Sabi ho, ini-invite daw ho ng hearing, no? Scheduled hearing in small claims. Okay. Bakit ho sila magpapadala ng imbitasyon? Dapat to korte. Di ba? May tama akong proseso yan. Hindi sila magbibigay ng ng imbitasyon. Tas mali pa. Tingnan nyo kung bakit, ang violation daw po ng baga small claims daw po, pero may preliminary hearing. Meron ho ba? Saan kayo nakakita ng small claims may preliminary hearing? Wala akong preliminary hearing ng small claims. Pinaigsi na nga po ng Supreme Court eh. Kaya nga po may small claims tayo eh. Pinaigsi na po yung proseso. Tapos may preliminary hearing pa. Maliwanag, wala kayong kaalam-alam sa batas. Puro kayo kabugukan. Linti kayong mga ola kayo eh. Tapos, ang sasabihin pa dito, violation daw po ng Article 354 of the Revised Penal Code. Basahin natin kung ano yung sinasabi nito mga bugok na to. Ayan po.
Oh, ayan. Article 354. Requirement for publicity. Oh. Ito ho, tungkol, no, sa libel. Anong kinalaman ng libel? Oh, daanan lang ho natin ha, kasi hindi naman ho talaga siya ano eh. So, ibig sabihin ho, talagang nananakot lang. Di man lang ho nila binasa. Oh, yung Article 354 ng Revised Penal Code. Ito po ipatungkol sa libel. Oh. Tapos, i-ano nila, ikukonekta nila dun sa ano, sa small claims. Kung dapat ho, kung sino ho ang dapat kasuhan dito ng libel, sila. Oh. Naninira ho sila ng puri, di ho ba? Oh, bakit sasabihin ko mamaya kung bakit? O, tingnan nyo. Oh, kasi, eto pa ho pagka daw hindi kayo nag-attend, may warrant of arrest daw po. Oh, na may issue within 48 hours. Okay. Small claims po ang isinampa ninyo. Oh, kung magsasampa nga kayong mga bugo kayong ola. Oh, bakit may warrant of arrest? Criminal? Ha? Criminal ba yung inaano nyo? Kayo magdidesisyon na mayroong warrant of arrest na i-issue? Sa small claims? Matindi talaga kayo. Alam niyo ho ba, small claims is a civil case? Oh. Disclaimer lang po, hindi po ako abogado. No? Nagtanong ho tayo sa mga abogado na kaibigan po natin at may mga experiences po ako. Dahil sumasama po ako sa mga abogado namin before, no? Pagka ako nagsasampa kami ng kasong small claims. Okay? So, kaya kahit pa paano meron po akong knowledge. Pero, kung may doubt ho kayo, magtanong ho kayo sa mga abogado. Okay? So, tuloy ho natin, no? Yung sinasabi ho nilang warrant of arrest, wag ho kayo maniwala dyan. Mario, grabe itong mga to, bugok talaga. O, tapos, naglagay po ho ng pangalan ng abogado. Actually, chinek ko ho yung pangalan, no, sa listahan ho ng Supreme Court. May ganitong pangalan, no? Kaya lang ho, ang address ho nung nakalagay na abogado dito, hindi ho Taguig. Pampanga po. Ewan ko. Mario Jose, puro kalokohan tong mga to. Tapos, eto pa po. At malalaman daw po, no, ng lahat ng contacts ninyo, no, regarding dun sa unpaid loan. Bakit? Anong kinalaman ng mga nasa contacts? Oh. Ba't kailangan ipaalam? Diba? Kayong mga ahente, no, ng online lending apps, no, ng mga abusado, hindi nyo kailangan gawin yun. So, it only shows, no, na wala kayong alam sa batas, hindi kayong marunong maningil, no? Ang alam nyo lang talaga manakot, mangharas, at mamahiya. Okay? O, yung sinasabi ko kanina, no, yung defamation. Okay? Actually, dito papasok yun. Pag sinabi, dun sa inyong mga nasa contact list. Defamation ho. Kasi paninirang puri ho yan eh. Oh. Yun yung sinasabi nila dun sa, sa 354 is applicable sa kanila. Hindi ho sa inyo. Oh. Diba, pinlash ko kanina, pakibalikan nyo po, basahin nyo. Sa kanila po applicable yun. Hindi ho sa inyo. Diba? Kasi tinatawagan ho nila yung inyong mga nasa contact list. O kung ano-ano sasabihin. O, that's defamation. Di po ba? O, tapos kung ipopost pa kayo sa social media na may halong mali siya, o Jesus Mario Joseph, that's cyber libel. O criminal case yun. Pagka yun, napatunayan sila, okay, may kulong yun. At may danyos pa. Diba? Itong mga to, no, hindi marunong mag-isip. Bagay, hindi ko sila masisi kasi bukod sa wala silang alam sa paniningil, wala silang training, lalong walang alam sa batas yung mga yan. Kasi yan, nakita sa labas, upo ka dyan. Yung computer, bagtawag ka. Ganun lang. Walang training eh. Di ba? Oh. Ganun yung mga yan. Kasi hindi mo hindi
hindi ko maintindihan kung ano-ano yung mga pinaglalagay na mensahe. Hindi ho ba? Kung yan ay talagang maniningil, hindi ganyan yan. No? Tsaka yung, yung mga online lending apps na abusado na yan, kung yan yung mga legitimate talaga na nagpapahiram, no? May abogado dapat yan. Yung abogado ho, nagko-construct ng mga mensahe niyan dapat. Kasi yung mga mensahe na yan, dapat yan naaayon sa batas. Hindi lang ho basta-basta yan na kukunin mo sa Google. Tapos ipadadala mo na. Basta medyo, sa tingin mo, nakakatakot ang yung itsura ng mensahe, padadala mo na. Hindi, ganun. Puro kayo kagaguhan eh. Birihin nyo yung mga dinidisregard nyo na proseso. May abogado. Yung abogado gagawa ng mensahe yan na naaayon sa batas. Pati yung mga emails nyo, yung mga letters ninyo, dapat yan abogado gumagawa. Demand letters, abogado. Kayo pag gumawa ng demand letter, anak ng kamote, lahat ng batas sinusulat nyo eh. Yung puro pananakot eh. Pagsasamahin yung small claims estafa, meron bang ganung kaso? Bugok. Mariusip tong mga to. Kung ano-anong imbensyon ang ginagawa niyong kaso. Malilito sa inyo ang huwis eh. Pagsasamahin mo, ang magiging kaso niyo po, small claims, estafa, under ganitong article, under ganitong sus Mariusip. Nalito na. Puro kayo kulukuhan. Mariusip kayo. Doon ho sa nagpadala ng mensahe, no? Pag-concentrating nyo po yung anak ninyo, sa kanyang pag-aaral, mag-review ka nyo siya. Kasi biro nyo sa tagal ho ng panahon na sinimulan yung pag-aralin yung anak ninyo. Nandiyan na ho kayo sa huling yugto, no? Kasi magtatapos na ho, sabi ninyo, nasa final exam na eh. Huwag nyo kanyang isipin yung yung ganyang klaseng mensahe. Kagulo-gulo ng mensahe. Di ba? Gawin niya ho, pag natapos na ho siya, at nakagraduate, maghanap po siya ng hanap buhay niya para ho makatulong na sa inyo or para makatulong sa sarili niya. Gumawa ho siya ng sarili niyang path. Di ba? Tapos pag-ipunan niya ho yan. Ngayon, kung kaya nyo naman hong tulungan na mabayaran, bayaran nyo na lang ho. Total, hinaras na kayo, no? Nilapastangan at winalangyan na kayo ng mga damong abusadong ulan na yan, yun na lang hong principal tsaka interest ang bayaran po ninyo. Tapos, pag nabayaran nyo na siya, screenshot nyo, picturean nyo, email nyo sila, paalam nyo, bayad na kayo. Palit na kayo ng SIM card nyo dun sa anak ninyo. No? Tapos, bago nyo ikabit dun sa cellphone, linisin nyo muna yung cellphone niya. No? It's either, niya yan, pinakamaganda raw is, i-reformat. No? Para So, ang gawin nyo, yung mga contacts na, ilipat sa, sa ibang, lalagyanan, no? Tapos i-reformat, isali na lang ho ulit. No? Para para malinis ho yung telepono. Ngayon, kung talagang ganun ka-importante, maghanap po kayo sa, sa social media, sa YouTube, Facebook, tsaka sa TikTok kung paano mag-uninstall or matanggal yung access ng mga online lending apps, no? Doon po sa inyo, sa telepono ng anak po ninyo. No, pero ganun pa man ho, nanakaw na ho kasi nila yung mga mga contacts yung mga nasa phone book po. Nanakaw na ho nila yun. Pero kagandahan lang ho, pagpalit na kayo ng SIM card. Kasi pag yun, nilagay nyo yung SIM card nyo sa telepono nyo, hindi nyo nililinis, malalaman nyo, matatawagan ho ulit kayo. Yung anak po ninyo. Mabubuliglig lang siya. Diba? So, ganun ang gawin nyo. Bayaran, tapos huwag na hong tangkilikin, no? Yun, linisin yung telepono. Tapos, kung kailangan pa ho talagang manghiram ng, ng pera, no? Doon ho kayo sa mga lending, financing, bangko, na rehistrado po sa SEC, sa BSP, no? Para ho, para at least, malaki-laki na yung mahihiram ninyo, mahaba pa yung termino. At, ini-explain po, no? Yung 5 batas, or 5 memorandum, o yung mga memorandums po, no? Na nakakasakop po sa pagpapautang. Kasi importante ho yun, lalo na ho yung yung sa National Privacy Commission natin, yung Privacy Act.
Yung tila, importante yan. Yung ceiling on interest rate, importante ho yan. Tapos yung prohibition on unfair debt collection practices, napaka-importante din ho yan. Tsaka po, yung Consumer Act of the Philippines. Di po ba? 5 ho iyon, no? Batas ho yan, tsaka mga memorandums. Importante ho yan sa larangan po ng pagpapautang. Ano po? Nasa SEC naman po lahat yan, nakalagay naman ho doon, no? I-research nyo lang ho lahat yung 5 na yun para po maintindihan po ninyo. Kasi importante ho, at least, no? Meron kayong knowledge. No? Sabi nga ho nung nasira nating paboritong weather forecaster, no, si Ka Ernie, no? Iba ho yung may knowledge eh. Knowledge is power. No? Importante ho yun. Pag meron ho kayong at least kaalaman man lang na ano lang yung kahit konti lang. Hindi nyo naman ho kailangan kabisaduhin. No, yung mga importanteng detalye lang ho dun sa batas na yon, naintindihan ho ninyo at alam ninyo, malayo ho mararating nyo. No, meron na ho kayong panangga. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, and pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!